Hoy, Secretary Boying Rimulya pumalag. Pumalag mga kababayan doon po sa hiling ni Amy Marcos na sila po ay imbestigahan ng ombudsman hinggil po sa pagpapahuli or pagbitbit dito kaya Digong Duterte pupunta sa dahig. At ito pong si Secretary Boying Rimulya mga kababayan ay nawirdohan daw di umano dito kaya Ombudsman Martires at syempre kay Amy Marcos. Pakinggan natin. Secretary Jesus Crispin Remulla kinwestiyon ang proseso ng ombudsman pero tiniyak na sasagot sa reklamo kaugnay ng pag-aresto po yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita at nagseserbisyo si Steve Raz. Steve, magandang hapon. Magandang hapon, Liza. Attorney, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mag-hain siya ng counter affidavit at sasagot siya sa ombudsman hinggil sa mga isyong ibinabato sa kanya. Ibinatay ang kautusan ng ombudsman sa investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na illegal umano ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan isinasangkot ang apat na mataas na opisyal kabilang si Remulla. Kini-question din ni Remulla ang proseso ng ombudsman dahil hindi umano ito dumaan sa fact-finding. Okay. Grabe naman. Hindi dumaan sa fact findings. Kasi naalala ko talaga mga kababayan, bago po tawag dito, bago umurong o bago magkaroon ng progreso yung pag-iimbestiga ng ombudsman doon sa mga tao na dapat imbestigahan, nagkakaroon sila ng sarili nilang fact findings. Tama ba yung sinubmit nito? Tama ba yung sinasabi nito? Baka mamaya ginagatungan lang? Baka mamaya ito ay dinadagdagan lang? Di ba? Ganon. Yung nangyayari dito mga kababayan, parang fast track eh. Actually, the complaint itself, parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. Sobrang strange daw. Amy, nakakapagtaka ka na talaga. 'Di ba? Sobrang nakakapagtaka kayo ni Ombudsman Martires. Sa bagay, malapit nang mawala yan si Ombudsman Martires. Alam ko, June or July, mga kababayan, wala na yan. Di ba, muchacha in Switzerland? Na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's... Hindi committee report mga kababayan. Pag committee report kasi, di ba usually, sila ay, tawag dito, sila po yung nagre-request na kasuhan nyo itong ganito, imbestigahan nyo ito. Parang ano lang, minadali mga kababayan. Kumbaga, hindi siya, ang tawag dito, hindi siya talagang, nakalimutan ko yung salita na pwedeng gamitin dun eh. Dapat, kasi, ito ay, kumbaga, mga kababayan, hindi pa yan yung pinaka-final na report na dapat pang committee, doon lang sa chairman eh. Kumbaga, chairman lang ang nagdidesisyon. Sa kanya lang yun, mga kababayan. Yun lang yung nakita niya. Paano kung yung chairman na yun ay masyadong bias? 'Di ba? Siyempre kung ano yung pagka-bias siya, yun lang yung makikita doon, yun lang yung ilalagay niya. Pero pag committee report, mga kababayan, ito ay official yun. Nakalimutan ko na, yun pala yung gusto ko sabihin kanina. Yung sa committee report kasi is official. Yun po ay permado ng mga member. Pero kapag doon sa chairman's report, mga kababayan, isa lang. Kaya Amy lang yun. Kumbaga yun lang yung kanyang nakikita. Opinion-based lang yun. Diba? Hindi po yun yung official na permado ng bawat membro ng committee. Sa madaling sabi, mga kababayan, talagang ewan ko dito kay Amy Duterte. Grabe, antindi. It's a little strange. But anyway, we'll answer it. Dagdag pa ni Remulla, ginagawa lamang ng senadora ang mga naturang hakbang dahil gusto nito makakuha ng publicity dahil mag-e-eleksyon. Kaserbisyo mo sa DOJ, Steve Raz, para sa Teleradyo Serbisyo. Yun ang mahirap mga kababayan. Di ba sabi ni Boying,
Ito daw si Aimee, ginagawa niya lang ito para magpapansin, pal, mangga. Diba? Ang problema,